Hi Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for April 27, 2024. Please be reminded na general reading po ito. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-personal reading, please check the description box. May link po dyan. I-click po and message me for booking and for inquiry also. Spirits Guide, mga ganap po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 27, 2024. Spirits Guide, mga mensahe pa para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 27, 2024. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 27, 2024. Nakapanood na ba kayo sa inyong gabay noong April 26, 2024? Maaga po yung premiere niya tuwing 10 p.m. 10 o'clock ng gabi. So check nyo yung April 26 nyo kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe doon na magsilbing gabay po sa inyo. And please be reminded kung may naulit na mensahe, meaning to say some of you hindi binigyan ng pansin, na kailangan talaga na bigyan ng aksyon, solusyon, para hindi na to maulit. Kasi pinupush kayo ng universe na kailangan nyo bigyan ng atensyon and face your fears para mabigyan ng solusyon. Para hindi na to maulit, na may makuha kayong kaalaman, learnings from your journey. And may instances kasi na pinupush kayo na gawin nyo, na bigyan nyo ng solusyon at aksyon kasi para magkaroon ng success. Pwede din na patungo sa right path. Kaya kailangan bigyan ng attention, ha? Okay. Yan po ang ibig sabihin kung bakit naulit. Okay. Sa araw na ito, ngayong April 27, 2024, may nakita ako ditong transition. Pwede din relocation, pwedeng pagbiyahe. May biyahe po eh. Pwedeng pauwi, pwedeng palabas para sa new journey sa inyong buhay. Pwedeng pauwi para magbakasyon, para mag-attend ng party. Kasi may nakita ako ditong attend kayo ng isang meeting or reunion ng isang party. Maaring magbiyahe pa kayo. Tapos may nakita ko dito na magkakaroon ng new journey sa buhay. Pwede din, I consider this as new beginning.
Kasi may gagawin kayo. This is movement. Binigyan nyo ng aksyon ang inyong matagal na plano. Okay? Tapos, it might be na nagpaplano na kayo magbakasyon, nagpaplano na kayo kung anong date yung mag-vacation leave kayo para maka-attend ng party. Actually, may nakita ko ditong pagdating ng sanggol ng anak, pwede din buntis, pwede din na wedding. Oo, nag-change kasi yung cycle, yung pagbabago. Like for example, 'di ba kung buntis, hindi ka na dalaga, binata, may responsibilidad ka na, magiging ama ka na, maging ina ka na. 'Di ba? Change for the better, that is a change sa inyong cycle sa buhay. Pwede din kasal, mula sa pagkadalaga, binata, may asawa ka na. So this is change for the better. Makaka-receive kayo ng good news sa araw na ito. Tapos, positive things coming your way. May magandang mangyayari. Pero some of you in-announce nyo ito sa isang grupo, sa isang pamilya. Tapos nagulat sila. Na-shock, siguro nagulat, gano'n. Basta change for the better po ito, okay? And ang mensahe po dito is get the big picture and love flows through you and to you. So, ibig sabihin nito, maraming nag-support sa inyo. Okay? Some of you, nakikita ko dito, nag-self-pity. Kailangan, may problema dito na kailangan yung bigyan ng solusyon. Nakikita ko dito. Okay? Spirits guide. Energy po na Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong April 27, 2024. Kunin ko lang lahat yung cards para makita ko yung repeating number para hindi ko makalimutan. Okay? Kunin ko muna lahat. Spirits guide, career and money po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 27, 2024. Spirits guide, love life, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 27, 2024. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, yun nga, check nyo yung April 26, 2024 nyo. Maaga ko yun na upload. Every 10 p.m. na po ako mag-upload ng video nyo. Premiere ng video nyo every 10 p.m. Okay? Hindi na po 6 a.m. 10 a.m. 10 p.m. po.
10 o'clock ng gabi, advance po. Okay? Para sure talaga na ma-view nyo. Oo. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius, panoorin nyo po yung April 16 to 30 nyo, 2024, sa mga gustong kumuha ng gabay. Ng karagdagang gabay. Mensahe. So, check nyo yung April 16 to 30. Dalawang video po iyon para sa inyo. Career and money and love reading. Okay? Tapos may, ano po tayo? Okay, Gemini, Libra, and Aquarius. Meron na kayong May 2024 monthly Gabay Tarot reading. So, check nyo po iyon. Visit our channel. Scroll down nyo po hanggang sa makita nyo yung sign nyo. Okay? And ano pa? Open na rin yung schedule natin for booking para sa mga suki ko dyan na mag-monthly. Parating nagkukuha ng gabay monthly. Open na po yung May 2024 monthly Gabay Tarot reading. So, message po kayo sa akin for schedule. And sa mga bago dito na gusto mag-personal reading, i-click nyo po ang video link. May link po dyan sa baba, description box. I-click nyo and message me sa messenger for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Okay. May repeating number ba? Tingnan ko muna. Meron. Check on muna ha. Double check ko po. I see. Parang 333. Check ko ha. Baka 3 ito. Okay, 2 lang. So, ang ibig sabihin niyan is love, wisdom, and guidance. Wow, ang ganda naman. 3-3. Tandaan nyo yan ha. Baka makita kayo sa panaginip nyo, sa daan, sa mga ano dyan na-mention ba? 3-3. The number 3-3 is a sacred and spiritual number that symbolizes love, wisdom, and guidance. Ang ganda. Ganda naman. Ano to nagpagkakaroon ng balanse between the body and mind. Wow, and a connection to Christ consciousness. Ang ganda. Magkaroon din ng self-expression dito. Busy kayo kasi may nakita ko ang creativity dito and achieving your goals and dreams. So, seeing the number 33 is a sign from the universe and your guardian angels that you're on the right path. Ganda. Diba? Sabi ko sa inyo kanina dito na full support. And you are divinely guided then and pinaalam sa inyo na nasa right path kayo. Kaya nga kayo busy. Kaya nga tuloy-tuloy ang yung mga gawain dyan. May bigyan lang ng solusyon. May problema dito na kailangan yung bigyan ng solusyon. Para kung nakatadahan na talaga to sa inyo na maulit na naman yung mensahe pagkabukas, meaning to say, don't ignore, bigyan ng solusyon. Kasi may matutunan kayo dyan. Kasi after nyan, may magandang mangyayari. Okay? So, this is love, wisdom, and guidance. Ang ganda po. So, claim nyo itong message. Okay? Nasaktan kayo dito, Nasaktan kayo, may iniisip kayo? May iniisip kayo or may nangyari na third party issue? Anong nangyari po? Gemini, Libra, and Aquarius. Pwede din na may selos na naganap. Some of you na nagkaroon na nasaktan kayo, sadness, may naulit na namang nangyari. Pero sa ngayon binigyan mo na siya ng pansin. In-embrace mo siya, yung sadness at sakit na katotohanan. Pero kung nangyari na naman ito ulit, baka kailangan na po bigyan ng solusyon. Para hindi na maulit. Kasi paulit-ulit So this card tells you to accept and free yourself from sadness and pain. Pagalingin at palayain ang sarili mo. Okay? Pero actually may nakita talaga akong collaboration expansion dito.
It might be this is about your career. May nakita ko dito na yung nasaktan ka pero kailangan mong tanggapin. Kailangan yung magkaroon ng healing po. Paano? Paano magkaroon ng healing? Accept the truth sa mga nangyari. Kasi past na yan di ba? Nangyari na. Accept it. Surrender. Surrender mo lahat kay God. Isumbong mo lahat kay God. And hihingi kayo ng divine assistance. Actually, you are divinely guided So, isurrender nyo. Isurrender nyo yung lahat, yung worries. Talk to God. Kausapin nyo po si God. Isuko nyo lahat. I-release nyo yan lahat. I-embrace mo yung sarili mo. Para after nyan, kung ma-express mo na lahat, then let go. Free yourself. Para magkaroon ng moving on. Para magkaroon ng pag-move on. Moving forward. Kasi ang kasunod niyan is healing. Pero matagal ang healing process pero at least nasimulan nyo na. Kahit anong research nyo dyan, matagal talaga ang healing process. Kasi in-express mo lahat Express mo lahat. Then after nyan, upon expressing, may self-discovery kayo niyan. Mas makilala nyo ang sarili nyo. Kung paano kayo masaktan, kung paano kayo magbigay ng solusyon, kung paano kayo mag-handle ng ganyang problema. So may third party issue. It might be kayo po ang nakapasok sa third party situation. Pwede partner nyo. Pwede din na may kausap kayo. Like for example na may kausap kayo na kaibigan or family na natuklasan mo na nagkaroon ng third party situation. Broken hearted po kayo dito. So feel the pain and embrace it. Surrender and let go. Palayain niyo po yung sarili niyo. Kasi marami pa tayong gagawin. Gemini, Libra, and Aquarius. Kasi pagkakataon nito sayang naman. Oo. Sabi po ng card dito, wag po da kayo magpadala sa matinding lungkot. May nagsabi sa akin ngayon na nalungkot kayo kasi aalis na kayo sa isang lugar. Ngayon lang nagsabi sa akin. I-express mo lang yan. Tapos, huwag niyong kalimutan na free yourself. Huwag niyong hayaan na makulong kayo sa kalungkutan. Hindi niyo deserve yan. Kasi mas deserve niyo maging happy. Gemini, Libra, and Aquarius. Pwedeng malungkot kayo regarding sa trabaho niyo. Parang may nawala na pagkakataon kasi may nakita kong self-pity dito problema. Nawala ang pagkakataon, nawala ang trabaho, end of contract, aalis kayo sa trabaho. Pwede din na hindi kayo kontento sa kita nyo, ganun. I-express mo lang yan, then wag nyong, please be reminded, yung bigyan mo ng time for reflection yan. Huwag kayong makulong sa kalungkutan, okay? Kasi minsan hindi natin mapansin na masyadong mahaba yung panahon natin sa kalungkutan. Marami pa kayong gagawin, Gemini, Libra, and Aquarius. And i-encourage ko talaga kayo na to move forward kasi marami pa kayong gagawin. Kasi nga, we are aiming for development and to have peace of mind, di ba? Kaya andito kami. And may ilan sa inyo may pag-aaway sa co-workers or kasamahan dyan? Or hindi na kayo komportable sa inyong workplace? Pwede. Actually, move forward kasi nasa sa right path ka and ask for divine assistance. Connect din kayo kasi gusto makipag-connect yung si universe sa inyo. Listen talaga and connect. Okay? You're healing. And I'm praying na you're healing na from heartbreak. Let go mo na yan, ha? Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Ayaw mo magpahinga dito. Bakit naman?
Kasi nga, hindi ka kampante. Ayaw mo magpahinga. Ayaw mo din matulog. Hindi ka makatulog. Face the reality po. Huwag kayong magtago. Instead, nagtatago kayo some of you, instead of facing the reality. Or hinayaan mo lang yung sarili mo, nasaktan ka na. Oo, hinayaan mo ang tao nasaktan ka. Nakikita ko dito. Siguro ayaw mo ng gulo. Siguro mahal mo iyan. Siguro no choice kasi boss or amo mo yan. Pero don't worry kasi may nakita ko dito sa career and money nyo na nagkaroon ng motivation. Inspired ka. Inspired ka kasi maraming action dito. Creativity, nakikita ko dito. Concentration din. Focus kayo sa career and money nyo. This is very good, Gemini, Libra, and Aquarius. May nakita kong direction dito Focus talaga kayo. Inspired din kasi nakikita mo na navivision mo na, magtatagumpay ako nito. Ganon. Okay? To achieve a success in career and money, kailangan mong mag-focus, comes with determination and clear intention. Kasi kung walang, hindi clear yung intention mo sa isang bagay, sa goal, nako, mahirapan kayo niyan. Oo, some of you ma-achieve yan, pero deep inside, hindi kayo happy. So, have a clear intention. May kausap ako kagabi na isang air signs. Sabi ko sa kanya, don't hold grudges kahit anong sama yung ginagawa nila sa iyo. Alam naman ni God na ano yung ginawa nila sa iyo Sumbong mo lahat kay God, isuko mo lahat, then hayaan mo sila. Kasi hindi mo deserve na magalit ka. Magbigay ka ng time para sa mga taong walang tiwala sa iyo. Don't push it. Don't push so hard para sa sarili nyo. Move forward. Kundi move forward. Kung may nainggit sa inyo, hayaan nyo siya. Problema nila na yan. Okay? Problema nila yan. Huwag kayong magpa-apekto. So, now this is time to create a concrete business plan. Kailangan ng paplano dito. Focus, pagpaplano. Kailangan ng solid plan bago gumawa ng desisyon. Magaling naman kayo magawa ng desisyon, air signs. Yes, strength nyo yan. And, ayun, paulit-ulit ko yung sinasabi sa inyo to. Listen to your intuition to guide you towards the next action. Maraming nagtanong sa akin nito kahapon kung paano mag-connect sa intuition. Kung hindi kayo makapag-meditate, take a long walk muna. Kung ayaw nyo, labas lang kayo dyan. Sa bahay nyo, nakapaa. Kung pwede nakapaa. Yung early in the morning, walang ingay ng tao, sasakyan, TV, radyo. Ang narinig nyong ingay is yung breathing nyo at ang nature. Kasi you are connecting to the nature. Diba? The nature is a creation of God. Mag-grounding kayo. Bakit nakapaa? Kasi si Earth ay magbibigay sa iyo ng pagbalanse sa inyong energy. Maraming ways para maging balanse inyong energy. Kailangan po maging balanse inyong energy kasi naguguluhan Naguguluhan, nag-a-attract kayo ng mga negativity. So connect to the Earth. Connect to the nature. Okay? And feel your breathing. Inhale, exhale, appreciate the given life. Binigyan na life ni God. Connect to yourself. Meditate. Inhale, exhale slowly. Feel your breathing. Then meditate. Leave one question. Kung may nagsagot, yan yung intuition nyo. Okay? Pakinggan nyo yung mga huni ng ibon, katulad ngayon. Yung huni ng ibon. Tapos, yung ingay ng mga dahon na sa mga puno, ganun. Appreciate life. Connect to yourself. Trust yourself. And, ayun. Kung may sasagot po, yan yun yung, leave a one question kung may sasagot. Yan yung intuition nyo. Kung gusto nyo mag long walk, then go ahead.
Same pa rin yung process. Kung ayaw nyo talaga, then kung mahilig kayo sa journal or diary, leave a one question. Then kung patuloy nyo lang, kung patuloy yung sagot, yan yung intuition nyo. Pwede din, kung mahilig kayo sa painting, yung sa craft, kahit gumagawa kayo ng yung clay art, makakonect kayo sa intuition yan. Basta leave a one question. Kung may sasagot, yun. Basta po, iba-iba tayo yung pag-process niyan. So, try nyo. Okay? So, ayun. Sana tayo. Some of you, umuwi dito. Diba sabi ko sa inyo, may umuwi. Umuwi ka na successful. This is also means traveling. You are moving forward to the next level. Wow. And you use your intuition to guide you to the next phases of life with confidence. Ito yung sabi ko sa inyo na nasa right path ka. Diba? Sa repeating number nyo. Okay? Ano pa? Nagkaroon ng new beginning dito Bagong simula. Kasi nag-level up po kayo. Ang ganda nun. At 3 card na po nagsabi dito na inspired talaga kayo. Inspired kayo, busy kayo. Marami kayong ideas na gustong gawin. Basta nagkaroon ng creativity and inspiration. This is new beginning May parating na excitement. Exciting to May parating na exciting, nakaka-inspire na chances upang palawakin ang iyong negosyo or trabaho or proyekto. O magsimula ng bagong pagsisikap. Kasi pag bago bago. Naging masipag at creative ka sa inyong trabaho, sa inyong negosyo. Dahil dito, dahil ito mapapansin ito ng mga kasamahan mo, mga customer mo, mga kliyente mo. Actually, may nakita ko dito na soon, magbubunga yung pagsisikap at dahil sa achievement na ito, magkakaroon ng financial growth and stability. So, claim nyo yan Pagsisipag ito Sobrang busy nyo. And sa love life, self-love, partnership, and romance, yun you felt empty. Kasi nga sa itong naunang card nyo, may tampuhan talaga kayo. Or nawala ng connection. Kasi nagtampo ka dito Nagtampo po kayo, tapos nawala ng connection. Pwede din na may maling plano. So, diba, sabi dito na kailangan talaga ng konkretong plano. Tapos, naging impatient kayo sa delay. Pwede nagkaroon ng delay sa pag-uusap nyo. You're ready to move on, pero may blockages. Parang hindi nyo deserve yung pagkakaroon ng success. Naku, bakit naman? Huwag kayong mag-isip ng mga negativity, Gemini, Libra, and Aquarius. Araw-araw ko itong sinasabi sa inyo. Self-pity, negativity, huwag kayong mag-attract ng ganyan kasi nakakasira yan ng energy. Paano papasok yung mga blessings na para sa inyo kung mismo kayo ay gumagawa ng blockages? Okay? So, work for it para matanggap nyo na po ang para sa inyo. Kailangan lang talaga ng pagtanggap niyan, acceptance and surrender. And let go. Huwag kayong magtanim ng galit kahit masama yung mga tao dyan. Diba? Huwag kayong magtanim ng galit sa kanila. Ano lang, put boundaries. Kung hindi pa kayo handa, okay? And may nakita ko dito na yun nga, nagkaroon ng impatience, feeling empty kasi may delay. Ngayon, kasi nga may delay, nag-decide kayo na maghintay. You're exercising your patience kasi nga may delay na nangyari. Pwede yung delay sa biyahe, basta delay sa biyahe, bagay, sa tao. So, itong delay na ito hindi siya accident. These delays are no accident. They are divinely timed
to highlight an important realization, something you need to recognize bago ka magpatuloy sa iyong gawain. Kasi minsan magkakaroon ng delay dahil sa blockages, 'di ba? Sabi ko kanina. Pwede din sa gustong ng universe na may ma-realize ka bago dumating iyon. So, time for reflection kailangan po. So, Gemini, huwag nyo kalimutan yung supportahan yung daily gabay nyo hanggang April 30 kasi sponsored po iyon. Okay, April 19, supportahan nyo po hanggang ngayon. Pero yung daily reading nyo is hanggang 30. That is special reading sponsored by Miss M. And the message is stop judging and start loving. Ito yung sabi ko sa inyo na stop judging yourself. Huwag kayo mag-self-pity. Love yourself more. Kung may mali mang nagawa, then take that as a lesson. Huwag kayo mag-self-pity. And look for ways around the obstacles to find happiness. Pay attention to your dream time. Messages of guidance are drifting in. Kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition talaga kasi may mensahe na kailangan nyo malaman. Ano ito? Time for reflection pa rin ito. Connect to yourself. Okay. Ano ito? Message from Archangel Uriel. Pay attention to thoughts and ideas that comes to you as they are answered prayer. Wow! So, ito yung sagot. May sagot na po sa mga katanungan nyo. Pwedeng solusyon iyan sa mga problema mo. So, pay attention. Time for reflection, okay? That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.